Mga positibong dulot ng mabuting pakikipagkaibigan. Learning Competency 3A. Natutukoy ang mga positibong dulot ng mabuting pakikipagkaibigan. Ano ang kahulugan ng kaibigan at pakikipagkaibigan? Ayon kay Daniel J. Rushka, 2009, sa kanyang aklat na Friendship, Development, Ecology, and Evolution of a Relationship, ang kaibigan ay isang taong may kapwa pagmamalasakit, tiwala, suporta at higit pa sa pagiging simpleng kakilala. Ayon pa rin sa kanya, ang pakikipagkaibigan ay nangangailangan ng kusang loob na pagtatalaga at kahandaang tulungan ang isa't isa sa pang-araw-araw at sa mga hamon ng buhay. Maraming pagkakaibigan ang nagsisimula sa simpleng ugnayan. Halimbawa, nagkakilala bilang magkaklase at nagkaibigan dahil sa pagtutulungan sa mga gawain. O kaya nagkaroon ng ugnayan dahil sa magkakaparehong interes tulad ng pagsali sa parehong club o hilig sa parehong larangan, gaya ng sports, musika o pagsayaw. Paano nakaaapekto ang pakikipagkaibigan sa buhay ng isang tao? Sa pagpapatuloy ng ating aralin, tatalakayin natin ang mga positibong dulot ng mabuting pakikipagkaibigan, kung paano ito nakatutulong sa ating damdamin, pag-uugali at pang-araw-araw na pamumuhay. Mga positibong dulot ng mabuting pakikipagkaibigan. Una, emosyonal na katatagan. Naranasan mo na bang malungkot, mabigo o ma-stress at may kaibigang nagpaalala sa iyo na kaya mo ito? Ang mabuting kaibigan ay nagbibigay ng lakas ng loob sa oras ng emosyonal na kahinaan. Nagiging sandigan sila kapag tayo ay nalulungkot o may mabigat na pinagdaraanan. Sa kanilang pakikinig at pag-unawa, gumagaan ang ating nararamdaman. Halimbawa, nag-away-away kayo sa bahay at ramdam mong mabigat ang loob mo. Isang kaibigan ang lumapit para kumustahin ka at sinamahan ka hanggang kumalma ka. Hindi man niya nasolusyonan ang problema, pero dumaan ka sa sitwasyon ng hindi mag-isa. Dahil sa presensya ng isang mabuting kaibigan, natutuhan mo hindi natin kailangang harapin ang mga pagsubok ng mag-isa. Mas nagiging matibay ang ating kalooban dahil may taong handang sumuporta sa atin. Pangalawa, tiwala at seguridad. Naranasan mo na bang may isang bagay kang hindi masabi sa kahit kanino, pero nagawa mong ibahagi ito sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan? Sa mabuting pagkakaibigan, nagkakaroon tayo ng taong mapagkakatiwalaan, isang ligtas na puwang kung saan maaari tayong magsabi ng saloobin nang hindi hinuhusgahan. Ang ganitong tiwala ay nagpapalakas ng loob at nagtataguyod ng kapanatagan. Halimbawa, may sekreto o problema ka sa sarili na hindi mo masabi kahit kanino. Isang kaibigan ang tahimik na nakinig at sinabing, "Nandito lang ako." Hindi siya nagkwento sa iba at pinahalagahan ang tiwala mo. Ang tiwala sa kaibigan ay nagiging sandigan natin sa panahon ng pag-aalinlangan. Kapag may taong tunay na mapagkakatiwalaan, mas nagiging panatag tayo sa sarili at sa mga hamon ng buhay. Pangatlo, pagpapasaya at pagpapagaan ng araw-araw. Ang mabuting kaibigan ay nagbibigay saya kahit sa simpleng paraan. Sila ang nagbibigay kulay sa araw, lalo na sa oras na puno ng stress, pagod o pagkabahala. Halimbawa, pag-uwi mo galing sa isang nakakapagod na araw, may kaibigang nag-chat upang magkwento ng nakakatawang karanasan. Nawala ang bigat ng araw mo dahil sa simpleng tawanan at kwentuhan. Sa presensya ng tunay na kaibigan, nagiging mas magaan ang bawat araw. Ang simpleng kasiyahan na dulot nila ay nagsisilbing paalaala na may mga taong nagbibigay sigla at aliw sa ating buhay. Pang-apat, mabuting impluensya. Naranasan mo na bang hikayatin ka ng kaibigan na umiwas sa masamang desisyon o gumawa ng tama? Ang tunay na kaibigan ay hindi nagtutulak sa maling gawain. Sila ang nagtutuwid at nagbibigay paalaala kapag may panganib o maling desisyon. Sa kanilang mabuting payo o halimbawa, nahihikayat din tayong gumawa ng tama. Halimbawa, may nagyayang gumawa ng hindi ka nais-nais sa klase gaya ng pagkakating classes. Pero pinigilan ka ng kaibigan mong may malasakit. Ipinaliwanag niyang hindi ito mabuti at hinila ka palayo sa posibleng problema. Ang mabuting impluwensya ng kaibigan ay nakatutulong sa paghubog ng ating ugali at pagpapasya. Sa kanilang paggabay, natututo tayong piliin ang tama at umiwas sa mga gawain na makasasama sa atin.
At panglima, pagpapalawak ng pag-unawa at kaalaman. Sa pagkakaibigan, natututo tayong umunawa ng iba't ibang pananaw at ugali. Mas lumalawak ang ating pag-unawa sa buhay dahil may taong nagpapakita ng bagong ideya, kaugalian o paraan ng pagharap sa sitwasyon. Halimbawa, may kaibigan kang iba ang family rules o upbringing. Sa pakikipag-usap sa kanya, natututunan mong may iba't ibang paraan ng pamumuhay at natututo kang maging mas mapagtanggap at maunawain sa iba. Sa tulong ng kaibigan, lumalawak ang ating pag-unawa sa mundo at sa mga tao. Natututo tayong maging mas bukas, mas mahinaon, at mas maunawain sa mga pagkakaiba ng bawat isa. Konklusyon, sa kabuuan, mahalaga ang pakikipagkaibigan dahil nagdudulot ito ng tiwala, suporta at lakas ng loob. Sa tulong ng mga kaibigan, natututo tayong maging mas mabuti, mas matatag at mas makatao. Kaya ang tunay na pagkakaibigan ay hindi lamang simpleng samahan. Ito ay ugnayan na nagpapayaman sa ating buhay.